Mga ka-farmland, nandito kami sa Cabinti, Laguna. Pupunta. Naambon na sa ibang lugar. Naambon po dito. So, malamig po talaga ang Cabinti din. Kasi, pares lang kami, magkalapit lang po. Pares kaming upland or bundok. Pero maganda po yung location. Mula. Layo. Okay, yan. Ang ganda ng bahay. Oh. Ang ganda ng view. Ang ganda ng location. Mountain view overlooking. Ang barangay ito. Ang ganda ng ano. Alam mga farmland, ito na po yung pinaka-property. 88,162 square meter po yan, or a total of 8.8 hectares. Yan. Along Barangay Cemented Road. At ang kagandahan, bagong gawa po ang kalsada. So, nga sa ngayon, wala pa lang po itong linya ng kuryente. Pero magkakaroon na din po kasi nagkakaroon na po pauti-uti ng bahay-bahay dito. So, ang boundary po ng property ay nandito. Dito po yung pinaka-boundary ng property. So, ito po ay malaki po yung area. O pag may mga gusto po na location dito sa Cabinti, Laguna. Malamig at presko ang hangin, mountain view. At ang kagandahan po ay tabing kalsada. Ito po ay meron din pong ilog sa loob ng property. Maganda po itong i-develop na pinaka-leisure farm or pwede din pong gawing resort. Pwede din pong i-subdivide. Maganda po kasi yung location. Ito po ay titulado. Extrajudicial nga lang po ito kasi po meron pong patay na po yung nakapangalan sa title yung lalaki. Pero meron na pong extrajudicial yung mga anak na pinirmahan. Estimated po na frontage nito sa kalsada ay 150 meters frontage. Ang layo po nito sa pinaka-national road ay 1.7 kilometers. Ito po ay titled property. O city po, original title. Ito naman po daw ay negotiable. Sabi po ng may-ari, may bawas pa po yung presyo niya. At saka po, shoulder po niya ang capital gains. Transferring po ang sa bibili. Dati pong taniman ng gulay. Meron pong palayan, merong source ng tubig. Ayan, dati po yung taniman ng ampalaya. So kami po ay papasok sa property para po maipakita ko po sa inyo yung loob. Marami po yung tanim na mga punong kahoy. Yan, nakikita ko po dyan may niyog, may nara, may kaong, tsaka po may mga kawayan. At yan po ay may palayan sa loob. So may bukal, pwede pong maggawa daw ng fish panchan. Tsaka po may ilog na madaming naliligo.
Sa ngayon po, ito ay wala pa pong source ng kuryente. Mga ilang meters pa po yung layo dun sa huling poste kasi kagaya nga po nito, bagong gawa lang po yung kalsada. So, kade-develop pa lang, wala pa pong source ng kuryente. Sa ngayon po, solar pa lang po yung gamit ng mga may kubo dito. Pero ang tubig po, mayroon po itong source ng tubig dyan sa loob ng property. Ayan, meron pong mga nara, tsaka po katmon, niyog. May mga tanim po na ganoon ang property. Ang property po ay located po dito sa Barangay Talaongan, Cavite, Laguna. So, ito po, kami po ay papasok na sa loob ng property. Hanggang doon pa po yung pinaka-frontage. Pupuntahan rin natin. Ayan, hanggang dyan po. Papunta na po kami dito. Yan po yung aming tour guide. Ayan, ito nga lang po ay may kasukalan itong property sa bungad kasi dati pong pinagtaniman ng gulay. Ayan po yung mga nara, yung mga punong kahoy na nakatanim dito sa loob ng lupa. Nakita ko na po sa video yung ano nito eh, pinadala po nung may-ari ng lupa. Ayan. Ayan po mga nara. Nara, niyog, merong santol. Ayan. Ayan. Nandun po yung pinakakalsada. Doon po kami nanggaling sa pinaka-barangay road. Yun po ay sementado. So ito, papasok na po kami dito sa papunta sa ilog. Ayan, may mga niyog. Madami pong niyog pala na nakatanim dito sa property. Merong ano dyan? Oh, may kasamang palayan? Ayan. May kasama Eto. yan? Ilang kuwan? Ito po yung palayan. May kasamang palayan. Dito po yung area na may palayan. Papakita po namin sa inyo para hindi man po kayo nakapunta pa, at least makita nyo. Mukhang may malaking isda na nagtampisaw Fish pa. Ayan, meron din pong pandan. Ang pandan po ay isa po sa hanap buhay dito sa Kabinti. Ginagawa po yung banig, sombrero. Ayan po, may mga santol. May nagsuswimming ng kalabaw. Hanggang doon pa siguro may ano, kasama pa rin yun. Ayan po, yan po yung pinakapalayan. May source po ng tubig. Ayan. Ayan, hanggang doon pa? Oo, andun pa yung ano doon tayo galing Ayun, yung ano doon. Ayan, kasama pa po yung mga palayan na yan. Ito naman po, once po na may sure na bibili, kailangan pong iparelocate. Yun po ay isi-shoulder po ng may-ari ng lupa, pero kailangan po natin syempreng tulungan, down payment, kasi ang may-ari po ng lupa ay medyo short po sa budget. Ayan may source po ng tubig. Ayan. Yan, ito po ay sakupan ng property. Ayan madami po siyang puno. So, madami pong pwedeng pakinabangan. At ayan po. Ayan na po ang kalabaw. Mukhang pakawala yung kalabaw ay. Ayan, nandyan. Ayan po kasama pa yun sa property at ayan po yung source ng tubig. Meron pong ilog dito na kinukunan para po sa
patubig ng palayan. So balik kami doon kasi nandun po yung ilog. Ayan, kasama pa po sa property yan. So, nandito papunta naman kami doon sa may palaisdaan. Ilog at palaisdaan. Ang property po ay flat and slope. Ayan o, madaming pong bunga ang niyog. So, ito po ay virgin forest. Yan. Ano yun? Oh, ilog. Yun yung ilog? Oo nga, ano. Ayan. Ang lakas po ng lagaslas ng tubig. Yan, madami pong tanim na puno. Oh, lakas ng tubig. Yan po yung pinakasapa. Ayan po yung pinakasapa. Punta natin yung sapa, ang ganda. Saan kaya yung paliguan? Nasa gitna itong sapa miyan, ano? Hindi, ibig ko sabihin, nasa loob. Nasa loob ng property, ano? Aba, ang ganda. Nadaanan. So, ang sapa po ay dumaan dito sa loob ng property. Ganda ng tubig. Ito yung palaisdaan. Ito po yung ginawang dating palaisdaan. So, pwede naman po ulit ito buhayin or gamitin para maging palaisdaan ulit. Ayan po, may mga... Ito po ay may source ng tubig kaya ganitong merong tubig na umaagos. Ito po yung dating ginawang palaisdaan. Ayan po. Meron pong sariling tubig ito. Andyan. So, ang gagawin lang po, lalagyan lang po ng pinaka nakaharang dito. Para po makulong yung tubig at pwede po ulit lagyan ng isda. So, ayan. Madami pong tanim na iba't ibang puno ng kahoy. Pero karamihan po ay mga nara, may santol, may saging, may niyog. At katmon. Ayan, yan po yung kinukuhaan ng source ng tubig. Sa ngayon po kasi na walang gumagamit, kaya po may kalabaw po na nanunubog dito sa pinaka-ilog. Hindi na po maabiyad ng may-ari ng lupa. Hindi naman po mga anak ay wala din pong hilig na mag-abiyad ng property. So, kaya nagdesisyon sila na ipagbili na lang po ang lupa. Bakit?
Saan tayo dadaan? Ah, okay, sige. Ayan, papunta kami sa area na yan para makita niyo yung kabuuan ng property. Then, pagkatapos na dito, punta na po dun sa ilog kung saan po maraming naliligo. May bayabas. Flat and slope ang property. Ito mga farmland, basta po ang presyo po ng may-ari ng lupa ay 500 pesos per square meter. Negotiable po. Pero halimbawa po at tumawad kayo ng sagad, ang presyo po ng may-ari ng lupa, sa presyo ng may-ari ng lupa, magninet na po siya. Hindi na po niya sasagutin ang attorney's fee, ang BIR, yung mga ganun po. Ayan, ito mga farmland ay magandang i-develop ang property. Dami puno. Ang ganda. Lawak. Ang gandang pan. Ganda po nitong i-develop, gawing mini farm. Nandito kami sa kagubatan. Mga farmland, meron pa talaga natitira na location ng mga ganito. Ayan po, may langka. Siguro po yan ay tagal ng panahon dyan. Ang ganda po ng location dito. Dito po sa taas ay flat. So, mountain view po dito. Ayan. Meron pong alingaro. Pero wala nang bunga. Ayan. Ang alingaro po ay isang uri ng prutas, wild fruit po dito sa aming probinsya. Yan po ay parang cherry ang style, pero may matamis at may maasim. Yan po ang kapaligiran dito. Slope na po yung area dyan kasi nandyan na po yung ilog. So, sa ngayon po, nagiging paliguan po yan ng mga taga dito. Ayan. So, lilipat tayo sa kabila para po makapunta tayo sa pinakailog. Ayan mga ka-farmland, may naririnig na po kaming ingay. Yun po ay yung mga naliligo po sa ilog. Yang motor naman po niyan, may nagwa-water pump po. Papunta po kami sa ilog. Doon lang kami sa kabila dadaan para po hindi po masyadong masukal. Mahirap po kasi yung pababa sa ilog. Napakaganda po nitong i-develop.
Pwede po itong gawing camping site, resort, or i-develop as mini farm lot. Yung mga developer po dyan, shout out po. Saan bandaan? Dito na. Ayan o, may patak sa ba doon? Doon na natin si Tuni. Punta kami sa taas na bahagi nitong property. Nakatuwa mga farmland kasi may ambon-ambon na ulan-ulan dito sa Kabinte. So kanina naman po sa Barangay San Antonio, Calayan, Laguna po kasi naulan kaninang umaga. Ngayon, hindi siya makulimlim. Flat and slope po ang property. Bibihira po ang mga tanim dito ng mga fruit bearing. Mas lamang po yung mga puno na nakatanim dito sa property. Kagubatan pa talaga. Tabi po ito ng Barangay Cemented Road. Bagong develop po yung kalsada. Ito po ay titulado at 500 pesos per square meter, negotiable po. Bahala na po kayong makipagtawaran sa may-ari ng lupa kung saan po kayang isagad yung matatawad na presyo. So hanggang dyan po yung property. May bakod na po na barbed wire. Pero para sa kasiguraduhan, ang dapat po ay maiparelocate po itong pinaka-property. Ayan, ito po ay sako pa rin po ng property. Papunta lang kami kung saan po natatanaw po yung ilog. Yung madami pong naliligo. Ayan po yung pinaka-ilog. Ang ganda. Wala lang pong daan dito sa gilid ng property. Ayan po, oh, may mga nagpipiknik. So, lilipat kami mamaya. Punta tayo sa kabila. Tayo sa sapa, yung pinakansakop ng ano, para mapababa. Doon tayo dumaan. Oo, sa kabila tayo dadaan. Hindi ka nagsasapatos. Dati ka nagsasapatos. Doon lang kasi kami. Oo, sinabi ko na nga.
Ayan mga ka-farmland, lumabas kami dito. So papunta na kami dun sa ilog. Kasi dun po sa kabila ay wala pong madadaanan. Dikit na dikit talaga sa barangay road. Yan po ang katmon. Yan po ay maasim. Pero masarap po yung kainin. Ganda din po niyang itanim sa tabi ng bahay. Kasi mayabong siya. Ginawa, sarap ng hangin. Presko. Ayun po ang Mount Banahaw. Mountain View po ang location nitong property. Mga kafarmland, kami po ay papunta na po dun sa ilog na madaming naliligo. Kaya po maganda pong i-develop na resort. Yan po yung pinaka-property. Pag po kasi dito mismo sa tabi ng property, medyo mataas. Kagaya ng pinakita ko kanina. So, kaya po kami po ay papunta dun sa malapit po dun sa ilog. Siguro. May bayad yata. May? So, ayan po at meron pong mga naliligo sa ilog. Ay, parang, kaya ba? Kaya? Kaya? Oh, may nagbibigilap na pala dyan. Ayan, ito po yung daan papunta po dun sa ilog, dun po sa mga madaming naliligo. Ayan, ang ganda, ang daming naliligo. Yan po yung ilog na boundary ng property. Ayan po yung magandang ilog na pinagpapaliguan dito. Ayan o, pwede pong ganyan ang gawin dun sa pinaka property. Ang ganda ng tubig. Mga ka-farmland, nakakatuwa po kasi eto, galing kami dito sa kabilang daan. Pasok po sa property itong itong ilog. Ayan, kasama na yun sa property. Eto, may bakod. Pag ganon. Ayan, yun. So pag ganon po pataas papunta dyan, saka po yun sa property. Ayan mga ka-farmland, may mini falls. So ang property ay dyan. Sa taas ang property. Doon kami kanina, doon tayo nakaposisyon kanina. Oo nga. Yan, ang ganda pong i-develop nito. Gawing overflow. Yan po yung paibaba, yan po yung connecting po doon sa binidyohan ko kanina. Ayan. Ang property po ay yan. Yan. Saka po yan ang property. Ito po ay 88,162 square meter.
lahatan nga lang mga farmland, malaki lang po yung property, pero negotiable po sa presyo po ng may-ari na 500 pesos per square meter. So ngayon tag-init, medyo maliit po yung tubig. Ayan, ang ganda po nito. Ang ganda ng location ng property. So ayan, yan po yung property. Ayan mga ka-farmland, tingnan nyo. Yan po yung sakop sa property. Nakakatuwa, ang ganda. Papaganon po ang property, so papunta pa po tayo doon. Ayan mga ka-farmland, yan po yung pinaka sapa doon sa nadaanan natin sa loob ng property. Dito ang way ng tubig. Dito binagsak. Ayan. Ang sarap magtampisaw. Ganda pong i-develop ng property na ito. Baka madulas. Kanina yung hawa na yan. 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 Oh, yung aking dalawang tour guide doon nagtatampisaw. Post! Isa pa. Ayan po mga ka-farmland, dyan po. Kasama po yan sa property, sako po yan. Eto ano? Yan. Papunta po hanggang doon. Wag na? Okay na, dito na lang. Ayan, kita naman yung kagandahan. Ayan po, oh. Ang ganda po ng sakop na ilog nitong property. Yan, hanggang dun pa po. Dun sa may mga naliligo. O, paano mga farmland? Bye-bye po. See you for the next videos. God bless po sa ating lahat. Bye-bye.